Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, Facebook. Naway kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa oras na ito, sa lahat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kaputihan. Isa May 21, 2024. Ito mga kapatid, palibagong araw na naman na binigay ng Diyos sa ating pagtulog ng gabi. Tayo po ay natutulog na mahimbing at ang Diyos pong nakabantay sa atin. Sapagkat ang Diyos na ating pinalingkuran, hindi po umiidlip. Hindi po natutulog ang Diyos na ating pinaglingkuran. Ayon po sa Psalms 121 verse 3 up to 4, na hindi po natutulog ang Diyos, hindi umiidlip ang Diyos na ating pinaglingkuran, ang Diyos ni Israel. Kaya mga kapatid, ang Diyos natin inasahan, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos ni Israel, ang Diyos natin ng mga hintil, ang isa lang ang Diyos na ating inaasahan na babalik at iligtas po niya tayo, na walang iba, ang ating Panginoon Hesus Kristo. Mga kapatid, sa bawat araw ay ating pinagsikapan sa ayon po sa pasya ng Diyos, ayon po sa kalooban ng Diyos, na maparating natin ang mensahe ng Diyos sa lahat ng dako ng daigdig. Sama tayo nakatira ngayon. Magandang araw po sa lahat, o gabi man, tanghali, umaga, sa bawat sulok ng daigdig. Ang kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na kapatid, sa oras na ito, huwag natin kalimutan itong mga video na ating ginagawa. Sana po sa lahat ng ating mga YouTuber, sa ating mga kasama sa YT, kaibigan, kamag-anak, kung ating mga listeners, viewers dito sa YouTube channel, sa Facebook, like and share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos. At huwag natin kalimutan, kung may YouTube tayo, i-subscribe natin. Then i-bell on na lang natin mga kapatid para po sa bagong video na ating gagawin, na ating mga kapatid pinaratin, ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, para po na hindi po tayo mapintasan ng kaaway, na ito po ang dyablo ay naghanap ng paraan para po na ang ating panampalataya ay masira lamang. Na huwag natin kalimutan mga kapatid, dapat kay Kristo tayo susunod. Huwag tayong susunod sa mga alituntunin ng ibang tao na hindi po ay aral ni Kristo. So ibig sabihin, kapag ang sinunod natin doktrina, tradisyon, relihiyon, kung alituntunin samahan, ang ating sinusunod ang aral nila, wala sa Biblia, hindi po yun ang salita ng Diyos. So huwag natin gawin yun, sapagkat maging sumpa po tayo. Na mga kapatid, ang Biblia nagpapatunay na ang si Kristo po nag-iwan ng halimbawa. Ayon po sa 1 Peter in chapter 2:21. Ito ating buksan ngayon. Yan, nag-iwan po si Kristo ng halimbawa para tularan natin. Now, ibig sabihin, marunong tayo magtiis, marunong tayo magpakumbaba, at maging masunurin tayo sa ating Panginoong Diyos Ama, na ito po ang nagsugo ng kanyang anak dito sa libutan upang sundin kung ano sinasalita ng Ama sa kanya. Kaya mga kapatid, ito po ang ating pinag-aralan ngayon, na may basihan po tayo sa Biblia kung ano sundin natin, tradisyon, doktrina, alituntunin, o galing sa relihiyon, o galing kay Kristo. So yan mga kapatid, ating pag-aralan ngayon. Kaya ang Biblia nagpapatunay na para po natin malaman ang totoo, kung ano talaga ang tunay na relihiyon, o dapat natin mga kapatid malaman kung sino ang nakilala ng Diyos na tunay na relihiyon. Now, umpisa natin mga kapatid sa 1 Peter chapter 2:21. Pakinggan natin. Mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Ayan mga kapatid, maliwanag na ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ay nagbigay ng halimbawa na dapat natin tularan. So, alam natin na kahit na po siya po ay ipako sa cross, hindi po siya umaayaw at hindi po siya na hinaan ng loob na hindi magawa yon.
So nagawa niya yon hanggang na namatay si taas sa cross. Ito po mga kapatid ang ating bigyan ng pansin, at ito ang tularan natin na pumuhay bilang mga Kristiyano, kasi tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo para tularan natin ang kanyang pumuhay. Itong dahilan tinawag tayo para malaman natin kung ano ang pumuhay Kristiyano. Tuloy natin. Mga pagdurusa ni Kristo para sa ating ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Amen. So yan mga kapatid, ibig sabihin. Now, mayroon ano tuntunin mga kapatid sa salimutan na hindi po kay Kristo. Yan, at dapat natin malaman na baka po yung po nag-alipin sa atin ang mga gawain na yan na hindi po kay Kristo. Ano po yung mga kapatid? Ito po na nagbigay ng babala si Apostol Pablo sa mga tao na ito. Kasi ito mga tradisyon, no, na pinagmula na hindi kay Kristo. Tradisyon, meaning to say, halos sa bawat relihiyon may tradisyon. May tradisyon, may doktrina, may tuntunin, may mga aral na dapat natin malaman kung ito kay Kristo talaga. Sapagkat napakaliwanag ng Biblia mga kapatid, kung ating pakinggan sa Colosas 2:8, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Tradisyon. Na ang tradisyon mga kapatid, sinusunod po yan. Taon-taon ba? Kung anong klaseng tradisyon, taon-taon talaga yan. Kasi tinawag tradisyon, bawat taon ay yan mga kapatid, ipinagdiriwang nila. Tradisyon nga. Hindi matawag tradisyon kung hindi po pinagdiwang. Ipinagdiwang ito. Pero mga tradisyon lang ito na pasimula po na sa limutan, hindi kay Kristo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Mga pilosopiya. Bakit? Kahit pagsabihin natin sila, Brad, bawal naman yan, Brad. Wala sa Biblia yun. Ito talaga, Brad, minata namin, Brad. Ito talaga ang tinuro namin nung Brad. Di ba? Di ba ganun minsan? Ito Brad, dito kami lumalaki, dito kami mamatay. Di ba? Minsan may ganun po na katuwiran. Pero hindi mo alam, hindi pala yan kay Kristo. Tradisyon ng mundo na hindi po kay Kristo. So mag-ingat tayo kasi, ang sabi sa Pablo, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mapandayang pilosopiya. Kahit sabihin mo ang Biblia, ito Brad, mabasa Brad. Brad, ito ituro na aming magulang Brad. Ito ang reliyon namin Brad. Ito ang tradisyon namin Brad. Taon-taon, itong gawin namin. Maligo kami sa tubig, kahit sabi daw nila San Juan. Pag June 24, San Juan. Ano yan, biblical ba yun? San Juan 24? Sa June 24? Hindi po mga kapatid yan, wala sa Biblia po yan. Ngayon sila ako, ito Brad, ito talaga aming minamataan Brad. San Juan ngayon Brad, June 24, nag-abang sa daan yung mga tao, binuhusan ka ng tubig, umagalit ka Brad. Ano Brad ngayon, June 24? Ay hindi ka tamaga, tradisyon, yung tradisyon, pero hindi pala Kristo yun. Mag-ingat tayo dyan sa tradisyon na yan. Basang-basa po kami sa una, nagmamaniho kami, namasero kami ng doon sa Davao. Sa June talaga 24, nag-abang yung mga tao sa daan, may planggana, buhusan ka lang, kaagad ka buhusan nakadamit ka ng para sa panlakad, binuhusan ka ng tubig, magalit ka ngayon, tradisyon to. Sabihin na, Brad, bakit magalit ka Brad? Di ba, June 24 ngayon, San Juan, baka wala kang ligo, di ba? Ganun po, di ba, di po tama yun, no? Pero ang sabi ni Apostol Pablo, mag-ingat tayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Bakit pamaraan ng mundo? Wala kasi sa Biblia yun. Yung pamaraan ng mundo, dito sa mundo tayo, di ba? Tulad ng mga pista ng patron, na wala naman sa Biblia magpista ka ng patron, di ba? Tradisyon din yun. So mag-ingat tayo. Kasi ito po ang sinang Biblia. Ang sunod natin si Kristo, ibig sabihin kung ano nakasulat sa Biblia, ayon ang gawin natin. Kasi ang si Kristo ang sundin. Nag-iwan ng halimbawa. Pinakauna na marunong tayo magtiis. Hindi na, kasi kadalasan ngayon, kahit mga Christian nga, mga pastor,
nakapagturo sa salita ng Diyos, pare o Christian talaga, pero kunting pagsubok, wala na, no? Kunting sila sa buhay, wala na. So hindi man magtiis. Ang Panginoon Kristo, mga kapatid, nauhaw, piniringan, sinampal, no? Sinampal, piniringan, nauhaw, nagpasaan ng krus, pinako sa krus, namatay sa krus. Ayun po, pinarangalan siya ng Diyos Ama, nakaupo sa kanan ng Diyos ngayon, dahil po nananaig po siya, nakaupo na sa kanan ng Diyos. Kaya yan po, mga kapatid, ang mag-ingat tayo na si Kristo nag-iwan ng halimbawa. Bakit na po sa kanan ng Diyos siya ngayon? Dahil, mga kapatid, yan talaga ay nanaig po siya, no? Nanaig po siya, nagtiyaga po siya, kasi si Kristo po, mga kapatid, ay nakaupo sa kanan ng Diyos dahil po sa kanya pananaig. Pakinggan natin sa Hebreo 12:2. Tuon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sandigan ng pananampalataya. Hindi po tayo, mga kapatid, manaig sa libutan na ito kung wala po ang Panginoon Kristo sa atin. Kaya nga, dahil mga anak tayo ng Diyos, isinuko po ang Espiritu ni Jesus sa ating mga puso. Ito ang sandigan natin. Ituon natin sa ang ating paningin kay Jesus na sandigan ng pananampalataya. Tuon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Diba? Ayan po ang halimbawa. Huwag kang susunod-susunod na reliyon, aral ni pastor, ni father, ni sister, brother, na wala sa Biblia. Kaya nag-iwan ng halimbawa si Kristo para tularan natin. Ibig sabihin, kung ano ang kalooban ng Diyos Ama, yan po ang ginagawa niya, mga kapatid. Hindi po siya gumagawa-gawa lamang, hindi po ito kalooban ng ating Diyos Ama. Kaya mahirap tayo, mga kapatid, sabihin natin mag-angkin na Christian, pero hindi tayo sumunod ng salita ng Diyos. Sapagkat ang anak, si Jesucristo, na parito sa limutan, kung ano sinasabi ng Ama, yun lang po ginagawa niya. Pakinggan natin sa John 12:49-50. Sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. So, nag-iwan ng halimbawa. Ang sabi ni Panginoon Kristo, kung hindi siya gumagawa sa sarili niya na kagustuhan, kundi sa Ama. Kung ano sinasabi ng Ama, yun lang sinasabi niya. Kung ano pinapagawa ng Ama, yun ang ginagawa niya. Kung siya mamatay sa cross, hanggang sa cross, patay talaga siya. Yun ang ibig sabihin, na tularan natin pumuhay niya, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ganoon din tayo. Dapat ating pag-Kristyano, hindi kay buwan taon lang, hanggang kamatay natin, walang katapusan, no? Kaya sinabi niya talaga na wala siyang sapagkat ang mga aral niya ay hindi sa kanyang sarili, no? Sa John 12:49-50. Pagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. Diba? Ganun tayo. Kung nais tularan si Kristo, so ano ang nakasulat sa Biblia, yun lang sundin natin. Kasi salita ng Diyos po yan na kanyang mga utos sa atin kasi ang sabi niya na alam niya na ang utos ng Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggan at alam natin yan. Kaya nga, naging lingkod tayo sa Panginoon para po naman kamtan natin buhay na walang hanggan. Kasi tinuruan lang po tayo. So kung tularan natin si Kristo, huwag mo sundin ang mga aral na tradisyon, kung mga lituntunin, kung sabihin natin doktrina, tradisyon na sa libutan na hindi kay Kristo. Kasi alam ba natin na matindi po ang hatol ng nagtitiwala sa tao? Ay ibig sabihin, kapag nagtitiwala ka sa aral ng tradisyon na wala po sa Biblia, sa tao na ka nagtitiwala, hindi ka nagtitiwala ng salita ng Diyos. Kasi kung nagtitiwala ng salita ng Diyos, pag wala sa Biblia, hindi mo ginagawa. Pero kung ginagawa mo ang aral ng tao, hindi sinabi ng Panginoon, so nabaliwala ang Panginoon at ang tao na pinasunod natin sa mga tradisyon. Pakinggan na lang natin ang Biblia para hindi po tayo, mga kapatid, dalawang isip. Ating pakinggan na lang si Marcos
para malaman natin, no? Sa City 8 sa Marcos. Pakinggan natin. Kapatid, ito po ang sinabi ni Marcos sa City hanggang po sa 8. Yan po mga kapatid, biblical po ito. Wala po tayong ipagmalaki dito na mawalang kabuluhan ng pagsamba kung tradisyon lamang ang sinusunod natin. Pakinggan natin sa Marcos City 8. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Ayan po maliwanag po Walang kabuluhan ang pagsamba natin. Kahit araw-araw tayo magsamba, araw-araw tayo luluhod sa simbahan, kung manalangin man tayo, kung ang utos na ginawa natin tradisyon lang ng tao, yan, mawalang kabuluhan mga kapatid, no? Mawalang kabuluhan ang pag-asa natin ng kaligtasan na ito. Maliwanag po balikan natin sa City 8 sa Marcos, mga kapatid. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. So alam ba natin mga kapatid, na itong nagtitiwala sa tao ay sumpa po ang kantungan? Huwag naman mga kapatid mangyari na dahil po sa pagsunod natin kapatid ng tao, maging sumpa po tayo. Kasi ang sabi ng Biblia sa Jeremiah 17 verse 5, tanda po natin mga kapatid na isinumpa ng Diyos ang mga tao na nagtitiwala lang sa tao at lumayo sa Panginoon. Pakinggan natin mga kapatid, Jeremiah 17 verse 5. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Ibig sabihin, kapag ang sinunod natin doktrina, tradisyon, ay ayon lang po sa utos ng tao, sumpa tayo. Kasi lumalayo tayo sa utos ng Diyos at ang sinunod natin ang tradisyon ng tao. Ang mangyari, naging sumpa po tayo. Ngayon mga kapatid, ibiblikal natin saan papunta ang mga isinumpa. Yan po mga kapatid, para po tayo makakaalam at hindi po tayo mga kapatid magdalawang isip na iwasan talaga natin ang mga gawain, tradisyon na hindi po talaga galing sa Panginoon, sa Kristo, para hindi tayo maging sumpa. Now, ang mga sinumpa, kasi ang sinabi Biblia, isinumpa ko ang mga tao, nagtitiwala lang sa tao, no? So yan mga kapatid, ang pinakadelikado po kung maging sumpa po tayo. Napakinggan natin sa 25:41 dito sa Mateo kung saan papunta ang mga isinumpa para malaman natin ito. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kapon. Pabili glory. Huwag sana mga kapatid, no? Sana ang pahintulot ng Diyos na tuluyan tayo maging sumpa sa ating pagsunod ng tradisyon, doktrina ng sanlibutan na hindi pala ito kay Kristo. Kasi nag-iwan ng halimbawa. Nag-iwan ng halimbawa si Kristo sa atin, tularan natin. Ibig sabihin, dapat maging masunurin tayo ng mga salita ng Diyos. Kasi si Kristo po, hanggang siya ipinako sa cross, ay hindi siya, mga kapatid, sumuway. Kasi sinabi talaga niya kung ano ang sinasabi ng aking Ama, ayun lang po ang sinasabi ko. Diba? Maliwanag po sa 12:49-50 dito po sa Juan. Sapagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. So yan mga kapatid yan ang pinalanggang ang utos ng Diyos. Kaya yun ay sinunod natin. Kaya ang Biblia, sinasaliskik po natin, binabasa po natin para wag tayong madaya ng Diablo. Sapat ang Diablo, nagkukunwari ng Biblia. Ito po ang pangtakip ng Diablo, ang Biblia. Hindi po makaligo ang Diablo ng mga kaluluwa kung hindi Biblia ang gagamitin. Kahit ngayon nga, no? Marami pong mga nangaral ng katotohanan ay inaalkontrahan ito ng mga kasinungalingan. So wala tayong magawa kasi ganun talaga ang Diablo, hindi talaga panig sa katotohanan sapagkat ang Diablo sinungaling. So yan po mga pindahilan
na kahit na kung nangaral tayo ng katotohanan, ang mga tao na kampo ng Diablo ay against sa atin, no? Disagree po sila dahil po sa aral ng katotohanan, sapagkat ang Diablo talaga ay sinungaling at siya ang ama ng lahat ng mga sinungaling. Kaya yan po ang dahilan na dapat natin malaman na dapat ang aral ay nasa katotohanan, sapagkat ang Diablo sinungaling at hindi maaaring mangaral po ng katotohanan ang mga kampo ng Diablo, mga pastor, mga sabihin natin mga bulaan apostol, bulaan propeta, kailanman hindi mangaral ito ng katotohanan. Pakinggan natin sa John 8:44. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Amen. So yung mga kapatid, no, biblical po, huwag tayong kumpiyansa. Dapat natin siriksikin ang kasulatan, kasi ang Diablo nagamit ng Biblia, pero ang aral kasinungalingan at nagsisira lang po na panampalataya natin. Yung mga dapat natin ingatan ating sarili, kasi delikado po ating kalagayan. Pag dati nahatol, impyerno pala ating mapuntahan, hindi pala paraiso. So hanggang ngayon sa araw na ito, tularan natin si Kristo, mga kapatid. Tularan si Kristo, hindi po relihiyon, hindi aral ng tao, kundi ang aral ng Diyos ang ating sundin. Hanggang sa kamatayan, patuloy tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi pwede, mga kapatid, na baliwanan po natin ang mga panahon na bigyan ng Diyos sa atin. So baka ang ating sinusunod ngayon, hanggang ngayon tradisyon pa rin, kasi kadalasan talaga ay ginawa nating rason. Ito ang minamataan ko sa aking magulang, itong pinamula na aking relihiyon. Hindi po, mga kapatid, kasi ang relihiyon ng Diablo ngayon nagtuturo din. Ito po ang relihiyon ng Diablo nagtuturo. Para malaman natin, mga kapatid, dito po tayo maligaw, kasi ang sinabi talaga sa sulat ng banal na aklat sa John 8:44 na bakit daw hindi man nampalataya yung mga Hudiyo sa anin po ni Kristo, sapat ama nila ang Diablo, no? Ayaw ng katotohanan. Nagsasabi ang Kristo na salita ng Diyos Ama, pero ayaw naman maniwala. Kaya ang sabi ng Panginoon, bakit na sa 43, John 8:43, bakit hindi marinig, hindi kayo makaunawa? Kasi ama ninyo ang Diablo. Pakinggan natin sa 43-44 sa John 8, mga kapatid. Hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Ang Diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. So yan, mga kapatid, Kas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya, at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. ayan po so hindi pwede, mga kapatid, talaga na hindi po tayo makikinig na aral at hindi pa natin pala natularan si Kristo. Ibig sabihin, wala na tayong dapat gawin, hindi tradisyon ng sanlibutan, kundi maging masunurin tayo sa ating Diyos Ama. Kasi ang anak na sinugod ito sa sanlibutan, wala pa siya sinasabi at ginagawa kung hindi kalooban ng Diyos Ama. So kung ganoon po, kung tularan natin si Kristo, tandaan po natin, hanggang po namatay sa taas sa cross, talagang naging masunurin po siya hanggang kamatayan. Ganoon din tayo, mga kapatid, hanggang tayo sa sanlibutan na ito, ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Huwag tayo, mga kapatid, mga dalawang isip na gawin natin, kasi yun po ang ginawa naman ni Kristo hanggang mapako siya sa cross, kasi kalooban ng Diyos Ama na mamatay sa itaas sa cross. Yun po, mga kapatid, ang dahilan na may tularan po tayo. Tinutularan natin si Kristo kung ano ang kanyang pamumuhay. Kaya yun po ang ating pinag-aralan ngayon na ating key verse sa 1 Peter chapter 2:21, na si Kristo po nagtitiis tungkol sa atin pamumuhay na makasalanan, ay nagtitiis po siya sa taas sa cross para dahil tularan natin siya gano'n siya pagiging masunurin sa Diyos Ama. Ngayon din tayo, mga kapatid, sumusunod po tayo ng salita ng Diyos. Dito po sa Biblia talaga ay binabasa natin, sinasalisik natin, kasi, mga kapatid, ang Biblia nagsasabi na darating ng panahon na tatalikod na po ang mga tao sa panampalataya sa Diyos at susunod sila sa aral, no? Sa aral po ng demonyo. Kung ito po, mga kapatid, pinatunan sa Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2, na darating ng panahon tatalikod ang mga tao sa panampalataya. Ibig sabihin, ibig sabihin masunurin sa Diyos, so sa tao na po sila sumusunod sa mga aral po ng demonyo, espiritu ng demonyo, mga aral po ng mga tao na ito po, mga kapatid,
na ito mga tao na walang konsensya. Pakinggan natin 1 Timothy chapter 4 verse 1 up to 2. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Mapanlinlang na espiritu, itinuturo ng mga demonyo. At sino ang mga tao na ito? Ang sabi dito sa verse 2, ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Nagtuturo nga sila, pero mandadaya, sinungaling at walang konsensya. Yan mga kapatid ang delikado po, na dinadaya na pala tayo ng mga sinungaling at walang konsensya na mga nangangaral. Kasi mga tao, ang sinabi ni Apostol Pablo, mga tao po ito na mandaraya, sinungaling, walang konsensya, nagtuturo, no? Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ayan po So anong turo nila mga kapatid? Anong turo nila? Ito po isang basihan. Anong reliyon ito na nagtuturo? Kasi nangaral ka. So ibig sabihin ng aral, reliyon po ito. Kasi nangaral po, bawat reliyon nangaral. Pero ano sinabi ng Biblia sa chapter 4 verse 2 up to 3 dito sa 1 Timothy? Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. So ang ano pala ito mga kapatid, samahan, ipinagbawal ang pag-aasawa. So yan po ang basihan. Madali lang po natin mahuli kung sino po sila tinutukoy ng Apostol Pablo. Ipinagbawal ang pag-aasawa at ilan pagkain. Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Ilan uri ng pagkain ipinagbawal. So kahit pinahintulutan ng Diyos, ipinagbawal po nila. Ang pinagbawal ng Diyos, ipinahintulutan po nila. Yun po ang kalagayan mga kapatid, no? So hindi pwede na natin alam ito. Kasi ang reliyon na ito, nagtuturo ng mga sinungaling, walang konsensya, ipinagbawal ang pag-asawa. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. So mga kapatid ingat tayo. Kasi maliwanag ang Espiritu Santo na nagpapatunay na ipinagbawal talaga. Ito mga nangaral ng sinungaling, walang konsensya, ipinagbawal nila ang pag-aasawa at mga pagkain. Nagtaka tayo, mayroon po tinatawag na Holy Friday kung Biyernes Santo. Minsan mga kapatid, ako po ay maliit pa. Yun talaga ay tradisyon namin na pagka Holy Friday kung Biyernes Santo, hindi pwede kakain ng karne. Hindi pwede kakain ng inihaw, no? So yun po, hindi ka pwede kakain ng inihaw, hindi ka pwede kakain ng karne ng tinatawag na Holy Friday. So aral po ito. Pero sa Biblia hindi po. Baliktad po sa Biblia. So kayo na po nakakaalam. Wala po tayo describe dito kung sino sila, basta kayo na po nakakaalam na pag darating na Holy Friday kung Biyernes Santo, bawal ang karne, bawal ang inihaw, no? Pero sa Biblia, ang kainin po sa, sabihin natin Pasko, inihaw na tupa. Sa kanila bawal. So yun po ibig sabihin na sinungaling, so walang konsensya. Ito po nagbabawal ng pag-asawa. Ito po ang nagdala ng espiritu ng demonyo. Balikan natin sa verse 1, chapter 4 sa 1 Timothy. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Yan po mga kapatid. So maliwanag po ang Espiritu Santo nagpapatunay at siya ang nag-describe para dali natin makuha at maunawaan kung sino ang tinutukoy dito nagdala ng Espiritu ng Diablo, nag-aral ng mga taong walang konsensya, sinungaling. At ang kanilang samahan, ipinagbawal ang pag-aasawa at ang ilan uri ng pagkain. Ito po talaga, may basihan natin na kapag Holy Friday, bawal ang inihaw, bawal ang karne. So mga kapatid, ingat tayo kasi ang Panginoon Jesucristo po ang nagsalita dito, sumita ang Apostol Pablo, para matyagan natin ating pamuhay kung talagang sinunod natin si Kristo o tradisyon na sa limutan.
So, kasi pag sinabi niya ganyan, bawal ang karne, bawal ang inihaw sa Biyernes Santo, tradisyon niyan, mga kapatid. Hindi po yan ayon kay Kristo. Kasi sa Biblia, kung balik ang Pasko ay ating pakinggan ang Pasko, ang hinahain po ng Pasko, inihaw na kordero, o karne, hindi po isda. So mga kapatid, mag-iingat tayo sapagkat ang Espiritu Santo na sabi dito, hindi po ako. So bato-bato sa langit, patamaan, wag lang magalit. Kasi ang sabi ng Panginoon, ayaw niya may isang mapahamak, kundi ang lahat sana makakamit ng pagsisi at talikod sa masamang pamumuhay. So yan mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Kaya mag-ingat tayo. Huwag na huwag tayong kumpiyansa. Delikado po mga kapatid. Ang inasahan po nating kaligtasan, kapahamakan po ating mantungan. So yan mga kapatid, ang napakalaga po. Sana po huwag na huwag tayo mga kapatid mula ng pag-asa. At magpatuloy lang tayo, no, sa pagsubaybay ng salita ng Diyos sa mga araw na ito. Ayaw ng Diyos talaga na mapahamak tayo, sapagkat tinuturuan lang po tayo na mayroon tayong halimbawa na dapat tularan si Kristo. Ibig sabihin, wala po tayong sundin sa salimutan na aral ng tao, tradisyon ng tao. Ang sundin natin ang ating Diyos Ama na nagbibigay po ng salita sa kanyang anak. Kaya po, wala siyang ginagawa o iba man sa kalooban ng Diyos Ama, kundi anong sinasabi ng Ama, yun lang din sinasabi ng atin Panginoon Kristo sa John 12:49-50. Ito po ang katibayan, walang relihiyon, walang tradisyon na dapat sundin natin sa limutan. Ang sundin natin si Kristo tulad ng pagsunod niya sa ating Diyos Ama hanggang sa kamatayan si taas ng cross. Pagkat ang mga aral ko'y hindi galing sa sarili ko lang, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung ano ang sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, iyon lang ang sinasabi ko. Ayan po mga kapatid. So wala na po tayong idagdag, hindi pwede bawasan, at hindi pwede dagdagan ang aral. Kaya yan lang po ating gagawin. Kung ano ang utos ng Diyos, yan ang sundin natin. Huwag sundin ang utos ng tao, dahil po ang Biblia na po patunay, walang dagdag, walang bawas habang nangaral po tayo. Kaya nangaral po tayo dahil alam natin itong salita ng Diyos ang magbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya may babala po si Apostol Juan sa atin, ayon po sa Pahayag chapter 22:18-19. Pakinggan natin. Ko si Juan ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino mang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Tanda po natin, walang dagdag at walang bawas. 19. Tang sino mang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, at mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Yan mga kapatid, ingat tayo, walang dagdag, walang bawas. Ang magdagdag, dagdagan ang salot. Ang magbawas, alisin ang bahagi doon sa langit, at wala ka na mapuntahan kung walang iba, impyerno. So mga kapatid, ito mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong po sa atin ang mga mensahe ng Diyos na ito. Mga kapatid, ayaw ng Diyos talaga na parusa po ating kantungan, sapagkat mahal tayo ng Diyos. At ayaw ng Diyos na mawaliwala lang po ang kanyang pagpadala sa kanyang anak dito sa limutan, at sumampalataya di mapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang pananampalataya sinasama ng gawa, hindi po sa pangitan lang na ating paninig o pakikinig ay may kasiguruan na tayo. Ating napakinggan, ginagawa po natin yan para ang parusa ay maiwasan sa araw ng paghatol. Mga kapatid, napakatindi po ng impyerno, walang kapahingaan doon. Yan mga kapatid, araw o gabi, magpakailanman ang impyerno na mapuntahan ng tao, kasama ang diablo, bulang propita, at itong halimaw, nagpatik ng 666, sama-sama doon ang lahat ng mga tao na naging sumpa dahil sa tradisyon, doktrina, lituntunin, relihiyon man na kanilang inaasahan, hindi po umasa sa salita ng Diyos na dapat natin sundin habang namuhay tayo sa libutan. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, no? Huwag tayong kumpiyansa, kasi pag dagdag ang ating aral at bawas ang ating aral, wala tayong maasahan. Kaya ingat tayo, tularan natin si Kristo, na siya mga kapatid talaga ay naging masunurin kung ano sinasabi ng Ama. Yun lang sinasabi niya, at ako nung pinapagawa ng Ama, yan lang din ginagawa niya. Kaya hindi po natin madagdagan at hindi mabawasan ang salita ng Diyos, kasi may parusa po ito mga kapatid,
ayon po sa ating napakinggan sa pahayag in chapter 22 verse 18 to 19. Now, sa Old Testament pa lang mga kapatid, ito na po talaga ay sinabi na po ng Panginoon na pinagbilinan po, no, ni Moises ang mga tagasunod ni Moises sa panahon po na nila ni Aaron, ay ganoon pa rin ang ito po mga kapatid ang sinabi ng Panginoon sa 4 Kabanata 4 talata 2 sa Deuteronomy mga kapatid. Maliwanag po dito sa Deuteronomy talata 4 Kabanata 4 talata 2. Ito po sinabi po ng Panginoon panahon pa ni Moises at saka ni Aaron. Ito po ang kanyang sinasabi. Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Amen. Dapat natin sundin. Wag dagdag, wag bawas. So hanggang sa New Testament, ganun pa rin ang aral. Walang dagdag, walang bawas. Now, kung ating sinusunod talaga na tradisyon, doktrina lituntunin na may relihiyon, na kung wala na po sa Biblia, wag tayo susunod. Sundin natin yun nasa Biblia. Kaya kung saan na nga ang katotohanan, doon tayo paning. Kasi sa Apostol Pablo, wala kaming magagawa kundi panig kami sa katotohanan. Kaya kung kasinungalingan ang aral, alis na kayo dyan. Ibaga pati po sa hatol, makasama tayo dyan. Kasi delikado po, no? Kailangan panig lang tayo sa katotohanan, hindi po tayo panig sa kasinungalingan. Kaya kung saan ang katotohanan, doon tayo. Kung nalipin tayong tradisyon ngayon, natin alam katotohanan, so alam ng Diyos na ayon sa ating akala. Pero ang totoo, hindi pala yan tradisyon ni Kristo. Ibig sabihin, hindi pala yan nakasulat sa Biblia na sinusunod ng tradisyon. Alituntunin kung relihiyon, nagdala po ng relihiyon, yung pala kasinungalingan ng aral. Kaya ingat tayo, sapagkat ang basihan ni Apostol Pablo sa 1 Timothy in chapter 4 verse 1 up to 3, na ito po darating ng panahon na mga tao tatalikod sa pananampalataya at susunod sila sa mga espiritu ng demonyo. Na ito po ay mga taong nangaral na walang konsensya at sinungaling. At sa verse 3, ito sila nagbawal ng pag-asawa at ilang pagkain ng kanilang pinapangaral sa mga tagasunod nila. Ingat tayo mga kapatid, sapagkat sabi ni Pablo, 2 Corinthians 13 verse 8, na wala kaming magawa kundi sangayon lang kami sa katotohanan. Ilanman ay hindi kami gagawa ng labag sa katotohanan, kundi ang naaayon lamang sa katotohanan. Ayan po ha, hindi labag ang apostolis sa katotohanan, kundi ayon lang po sa katotohanan. Kaya kung ang pinapangaral sa atin wala sa Biblia, wag na tayong susunod, kasi may sumpa po. Si Apostol Pablo din nagsasabi dito po sa Galatia in chapter 1 verse 7 up to 9, na may mga tao talaga nangaral magandang balita na binabaluktot ang ebanghelyo kung magandang balita tungkol kay Kristo. Pakinggan natin sa Galatia chapter 1 verse 7 up to 9. Ito po ang babala ni Apostol Pablo sa atin. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Maguluhan talaga tayo. Bakit? Ang tagal na natin sumasama sa relihiyon, kung mga tradisyon alituntunin, ito pala hindi pala sa Biblia. Kaya maguluhan tayo, bakit itinuro nila na hindi pala ito sa Biblia nakasulat? Kaya ang Diablo hindi magtuturo po ng katotohanan, kasi sinungalingan talaga. At ang Biblia, yan lang patagit ng Diablo para magligaw ng kaluluwa ng tao. Ingat lang tayo, sapagkat nagtuturo din ito. Pakinggan natin ulit chapter 1 verse 7 up to 9 sa Galatia. Kung totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sinuman, kami o maging isang anghel galing sa langit, na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos.
Kapatid, alam naman natin ang Mateo 25:41 na sinumpa doon sa apoy mamatay. Bakit sinumpa? Nangaral, nanggugulo lang sa ating panampalataya. Ito po, sumisira ang panampalataya natin mga tao na ito na ginugulo ating isipan. At nangaral mga ng balita na binabaluktot nila tungkol sa Panginoon Kristo. Binabaluktot, at itong mga tao na ito po ang mga sinungaling at nagsisira lang ating pananampalataya. Ito yung pinataya na Apostol Pedro mga kapatid. Tandaan po natin sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Mga huwad na mga guro. Ngunit nagkaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Pagkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At palihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Yan po mga kapatid, biblical po yan. Ingat tayo. Maraming magsisilitawa ng huwad na guro na sisirain lang ang ating panampalataya. Kaya sabi sa Pablo din sa Galatia in chapter 1 verse 7 na ginugulo ang isipan ninyo, at ito po mga kapatid, sinisira lang ang ebanghelyo tungkol kay Kristo. Ingat tayo mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, may pagkataon pa. Habang may patay, may pag-asa mga kapatid. Huwag natin hayaan itong salita ng Diyos na ating napakinggan ay masayang lamang. Sana po hanggang sa mga araw na ito naway sumasa atin ang kapayapaan habang ng Diyos mula sa atin, Panginoon Kristo. Ingat tayo mga kapatid, dahil hanggang sa mga panahon na ito, biyaya pa ng Diyos ang ating nakamtan, tinuturuan ng katotohanan, may walitas tradisyon, doktrina at tuntunin, relihiyon ng alipin sa atin hanggang sa mga araw na ito. Naway pagpalain tayo ng Diyos, lahat ng ating mga viewers, listeners, dito po sa YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ating mga viewers, listeners. Like and share lang po natin ang salita ng Diyos. At huwag kalimutan, mag-build on tayo para sa bawat araw, palibagong video o live streaming ay ating mapakinggan ang dagdag na aral tungkol sa kaligtasan. Huwag tayong maligaw ng sanlibutan. Tandaan po natin, 1 Peter chapter 2:21, nag-iwan na halimbawa si Kristo para tularan natin. Ibig sabihin, maging masunurin tayo sa Panginoon Diyos Ama hanggang sa kamatayan. Yun ang ating kasiguruan ng kaligtasan. Maraming salamat po ulit. Purihin ang natin ng Panginoon ng pakilanman. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, Apostolic Believers of Christ International. Magsabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with you all. For Jesus Christ. Amen.